napakaganda ng kabanding ko today. Hindi ko naman nakalain. Ang in-invite ko talaga ay yung executive assistant ko sa Jollibee. Yes. So, ano yun parang conservative, ganyan. Conservative ba yun? Tapos, naka-coat. Kasi nga, executive assistant sa Jollibee. Naalala nyo, meron kaming series. Biglang ang dumating ngayong araw na ito ay si Marimar. So sabi ko, totoo nga pala yung nakikita ko sa mga post niya. Biglang humaba yung hair. At ang sexy niya ngayon. I mean, she's always been very sexy. You know why? Wow. She's oozing with a lot of sex appeal and her humor, yun talaga yung nangunguna sa kanyang appeal. And of course, yung kindness ng kanyang puso. At yung relationship niya with her friends, her family, at sa sarili niya, kung paano niya mahalin yung sarili niya. Kaya gustong-gusto ko siyang makabanding today for my mini break from my rehearsals. Please, give way to my beautiful guest today. Beautiful kabanding, Kakay Bautista. Yes! Welcome to myself. Wow! Pero, ang ganda ng intro mo, boss. Pero, habang gaganong-ganong ka, tanda. Hindi totoo naman yung sinabi ko. Parang na-observe ko lang sa'yo. Kasi di ba tutok naman ako sa mga sa mga post mo. Parang masyado kang extra effort ngayon taking care of yourself. Not only your beauty regimen, alam naman natin na nangunguna ka sa pag-aayos at sa pagpapalaganap ng beauty derm at nagkakaroon ako ng supply dyan because of her. Anong dumako sa isip mo at naisip mo na, ay, nako, asikasuhin ko yung pagpapaganda ko ng katawan. I mean, I want to be fit. I want to be glowing. Ano yun? Ano nangyari? Siyempre, hindi na tayo bagets, di ba? 40 up na tayo. Yes. So, mga nakaraang taon. Nagkaroon ka ba ng experience na parang, ay, teka, may nararamdaman ako, gano'n? Oo, okay. Oo, yung pitik, Ano yung pitik? Bigla ka na lang yung mood swings. Yan, ganyan. Oh, tsaka yung marami ng ganun. Kung babae, maraming topak, maraming toyo, most of the time, mas lumala pa. Tapos, yung sa katawan, iba na yung pakiramdam. So, nagbasa-basa ako, nanood ako ng mga documentaries, nag-research ako. So, hindi naman lingid sa kaalaman natin. Pag 40 up ka na, you'll go Nandiyan ka na sa yes. perimenopausal or menopausal. Yes, doon na yung stage. So, tapos, nararamdaman ko na talagang hindi na bumabalik sa dati yung katawan ko. Hindi ganun kadali bumawi. Tapos ang bagal na ng metabolism ko. So, nagdesisyon ako na, sige nga, itatry ko na lang tong parang weight loss program na to. And then, nag-work siya. Tapos, sa totoo lang, hindi ko siya gustong gawin kasi gusto kong magpa-sexy or whatever. Gusto kong maayos yung mga toyo. Yung symptoms like, kasi ang perimenopausal, meron yung depression, meron yung anxiety, meron yung ganito. So, ang lala na nung nararamdaman ko. And yung hormonal imbalance, na hindi ko talaga alam kung saan na ba talaga nang gagaling. Pero hindi ka ba nag-consult? Sa kanya ako kasi Kanino? wala lang. Dun kay Dr. Angeles. Okay. So, nung tinry ko yung program niya, parang early last year, naramdaman ko na agad yung result na maganda. Yung feeling ko okay yung nag-stabilize yung mental health ko in a way that it affects my hormones. Okay. It's not a joke, ha? Yeah. Hindi ito yung parang pinagtatawanan nyo yung mga tita nyo. Nako, menopause kasi. Nag-hot flashes. Nagiging joke siya eh. Yeah. If you are experiencing all these symptoms, please consult a friend. Yes. Consult an expert. Huwag nyong tiisin. Yes. No? Sabi ko, it's not normal. Although, alam ko, ang babae talagang iba ang mood swings. Lalo na pagka nandun tayo sa mga phases ng, di ba? Alam mo na yan, pag magkakaroon tayo, ganyan. Ang lala ng mga topak natin. Pero sabi ko, ibang level to. Para kang dumating ako sa point na bigla lang ako may dark cloud, masaya, may dark cloud, ganun. So sabi ko, iba na to, hindi na nakakatulong. Yes, oo, no? Parang hindi mo na kilala sarili mo. Tsaka yung parang, ba't ganito na? So,
ang laking bagay na when I did that program with Dr. Angeles, hindi ko siya pinopromote kasi I'm just telling you na talagang nag-work for me. At nung pumunta ako sa kanya, Doc, kasi grabe na yung symptoms ko ng perimenopause. And Tama. sobrang takot ko kasi Hindi ka nakakatulog. Oo, grabe. So kung hindi ka nakakatulog, hindi ka effective sa work. Yes. Sobra ang pag-exert mo ng effort to be okay sa work. Kasi you're not in a normal state. Yes. Mentally, physically, emotionally, you're not normal. So, nag-e-exert ka na dati, hindi mo naman kailangan mag-exert ng effort. Right. So, Sometimes exhausted. nakaka-frustrate. Yes. Tapos, exhausted ka. Yung exhaustion mo parang, saan to nanggagaling? Tapos, meron kang dark cloud, tapos mamaya, mawawala na naman. Tapos mamaya, nakakabaliw, guys. So, pagka meron kayong kakilala na nakaka-experience ng gano'n, kailangan nila ng support group. Support group, and please consult an expert. Huwag niyong tiisin. Meron tayong vitamins and supplements and a program like you said. Because you have to enjoy your life. Huwag niyong tapusin dahil pa-menopause na kayo or yung sintomas nyo ng menopause ay nararamdaman nyo. It's not the end. Never. It's only a beginning of another beautiful chapter. Yes. Kaya weight loss, dahil yung food intake, yun yung nakaka-affect sa hormones ng babae. Ang pagkain. Right. The way we eat, the food that we eat, lahat ng mga kinakain natin. So ano nang kinakain mo ngayon? I only eat when I'm hungry. Makes sense. So wala kang, I can eat anything, boss. Wala kang cravings. Like for example, in the middle of the day, nagka-crave ka ng maalat, tapos matamis. May ganun. Tsaka isa pa pala, kasi ako, I don't have a child. Wala akong boyfriend. Sexually, I'm not active at all. So natakot ako for sa mga sakit sa cervix, sakit sa uterus, sa mga ganyan. And then, ang laking bagay na pag nagkakaroon ka ng PCOS, hormonal yun eh. May PCOS ka? Wala. Okay. So, yung mga taong nagkakaroon ng PCOS or sakit sa ating reproductive system or whatever. May disorder. Ang unang-unang pwedeng maging cause nun ay yung pagkain at hindi mo control sa pagkain. Tapos, pag magkakaroon ka ng ganon, it may lead to diabetes, to kidney failure. Doon ako natakot lalo. Yung awareness na you want to take care of your body, your health, especially. Kasi ang instrument po namin mga artista talaga, katawan Oo. Lakas, energy. So you have to be healthy. You have to be independent. Grabe to, lahat siya. Siya nagmamanage sa sarili niya, sa schedule niya, sa tao niya, lahat, sa buhay niya. Do you support your family? Or you still supporting, konti na lang. Tsaka isa pang, boss, kailangan lagi tayo maganda, di ba? Ay, hindi ko naman na kine-question yun. Di ba? Pinaka-importante. Kaya kailangan talagang kahit ganito na, 40 plus na, kailangan fresh pa din. Fresh ka naman lagi. Always. Wow. Paunggoy na ako. Paano yung fresh? Paunggoy na ako dun. Hindi fresh. Sa bagay, doon naman tayo lahat ng galing, sabi nila. But anyway, so congratulations. Thank you so much. Kasi na-overcome mo yon at nakikita naman natin. Kasi sabi ko, ano ang two-piece ni EA? At saka talagang proud na proud ka. And you have to be proud because you worked. You worked your body to be beautiful and healthy like that. So, para sa akin, if you are proud of your body, that's your body, flaunt it, di ba? Yes! Naku, yan naman si Kakay, puro naman ganyan yan. Pero pag nandyan naman na yung, for example, may manliligaw sa kanya, or may magpaparamdam, or may gustong makipag-date, hindi naman, wala naman daw masabi, hindi naman. Bakit ganon? Puro salita lang, Puro salita. Ganyan talaga ako. Pag ayoko na. Maraming instances sa mga travels ko na, lalo na in Europe, yung iaabutan na ako ng gano'n, what is this? We wanna go around, ganyan. Okay. Tapos, yung gusto ko na, tapos, sabihin ko sa mga kaibigan, kikitain pa ba natin? Wala, matulog na lang tayo. Ay, mag-anon ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, sabi ko nga, boss, hindi pa talaga dumarating yung, parang ganun yung tao na, yung talaga, yung para bang, gano'n, kailangan meron wala Yes, hindi mo kailangang pilitin, hindi mo kailangang mag-set ng schedule, pero ito lang masasabi ko sa'yo. Dadating siya, kung sino man siya, kung saan man siya,
dadating siya sa harap mo, sure ako, hindi ka nakaayos. Ay, Diyos ko, Day. Ano ba yan? Wow. Kinabahan. Ay, Diyos ko, Day. Doon talaga magkakasubukan, no? Pag di nakaayos, no? Nang hindi ka nakaayos, hindi ka na naghahanap, at hindi mo na inaasahan. Kasi doon talaga, wala, eto na ako. Wala. Bahala kayo dyan. Magkalabasan na lang Oo. tayo ng totoo. And that is really, for me, is very honest. Oo, Yung oo. tanggal lahat, yung Oo. ganun. Tapos, maganda yung magkakilala mo na kayo, friendship, Oo. ganon. Sana ba yung mga friends ko? Sana ba yung mga friends ko naghanap? And definitely, kailangan ipagdasal. Tama. Kasi kailangan bigay sa'yo ng Panginoon. Religious ka bang tao? Hindi ako religious, pero sabi ko nga, I will always, from now on, parang for the past 2 years, parang na-realize ko na, kahit saan ako pumunta, pwede akong sumama sa Christian, sa Catholic. Ah, Okay okay. na ako. Yeah. Pero yung faith ko, parang mas stronger siya ngayon. As long as you have faith, Yes. I think you're good. Kasi everything is based on love. Sabi ko nga sa isang post ko, boss, yung faith ko sa sarili ko, nabuo ko nung time na sobra akong nag-enjoy mag-isa. Kasi nung time na na-acquire ko yung isa kong, yung tinitirhan ko ngayon, doon ako nakaroon ng time na kausapin sarili ko, yung walang ingay lang, ako lang, all by myself, why? By Celine Dion. So, tapos marami akong time to talk to God, na Lord, ganito. Alam mo yon, yung parang normal araw mo na gano'n. So, nakatulong yon. Sabi ko nga na-realize ko lang yun nung natutunan kong sobrang mahal ko na pala yung sarili ko. Kasi wala nang noise I don't listen to the noise anymore. I only listen to Him. The loudest voice in your Yes. head is your voice and the voice of God. Yes. Yeah. Hindi na ako nakikinig kasi sa totoo lang, lumipas tayo ng maraming taon sa buhay natin na lagi natin pinapakinggan yung mga ingay. Lagi yung ingay, lagi apektado tayo sa ingay, pero we don't listen to ourselves. God is talking to us directly So, when we talk to ourselves, parang nakipag-usap na rin si Lord sa atin. Right. Amen? Amen. Wow. May mga Malaki ba family niyo? 4 lang kami, ako panganay. Ah, okay. So, Bata ka pa ganyan ka na? bata ako, may sarili akong mundo. Pinagtatawanan ako nung elementary ako kasi nakikipag-usap ako sa sarili ko. Ah, okay. Lagi ako nakikipag-usap. Kunyari, may salamin kahit yung window lang. Hala, para akong sintu-sinto nga. Nung bata ako, sobrang different ko talaga. As in, tapos, yung mga debate ko nung elementary ako, yung debate na pang high school, Ay, matured na matured ka na? ganun yung isip, ganun ako mag-isip. Tapos, Palasali ka ba sa contest? palasali ako sa mga kung ano-anong contest. Bida-bida talaga ako nung bata. Tapos, Singing contest. dancing, singing, slogan making, poster making, essay write, lahat na best. Lahat na ng ano. Tsaka, lagi ako sinasabihan na yung naiinis sila sa akin. Kasi kunyari may music, sasayaw talaga ako. Wala Oh, yes, Pag music, yes. kakanta talaga ako. Wala akong pakialam. So, ikaw ang pinaka-popular sa school? Elementary nung high school, okay lang din. Kilala kasi kumakanta, ganito, bida-bida. Pero maraming nag-hate sa akin kasi maraming nabubuli sa akin. Kasi nga ganun ako Kasi parang ang kulit niyan, yung ganon, bida-bida. Kasi pag nakakarinig talaga ako ng music, anywhere, nadala ko yun kahit nung college na. Kaya lagi ako napapaaway sa bus. Kasi pag tumutugtog yung mga kanta, kumakanta ako bigla. Ah, talaga? Oo, lagi ko napapaaway sa bus. Kaya ayaw ko bigyan ng earphone ng kaibigan ko. Huwag ka mag-earphone! Kasi may mga natutulog sa bus. Kasi hindi ko mapigil. Kasi Oo, totoo. Hindi mo naman sinasadya. hindi, parang, nawala nung nag-showbiz ako. Yung una kong kantang natutunan is Tomorrow. The sun will come out. Tomorrow. Pero yung una kong sinali sa contest, yung Greatest Love of All. Na Ay, pinilit ang ako. taas! Pinilit ako ng nanay ko na kumanta na lang. Kasi ang pangarap ko talaga, boss, maging dancer. Oh. Kasi favorite ko si Maribeth Bichara. Oh, wow! Sa, di ba, sa, Oo, sa oo. ano, yung palabas ni Ate V. Todas? Ah, hindi, Ate VIP. V, oo. Mm. Nakilala ko siya doon. Tapos, siyempre, gusto ko rin pinapanood yung mga palabas ni, ng Superstar. Okay, Yung mga so variety. bata ka palang mahilig kang manood ng TV at saka aware ka sa mga local stars natin. Yes, at ang pinapanood ko, hindi yung mga bago.
Ang pinapanood ko mga bago lang, Dance Entertainment, Eat Bulaga, yan, yung pinapanood ko. Pero lagi ako nakatutok sa Channel 9 kasi nandun ang mga lumang pelikula. So, nung nakatrabaho mo si Vilma Santos herself, sinabi mo ba sa kanya na, Sinabi ko sa kanya, oh my gosh, nasabi ko, fan na fan mo ako. Kasi ang lola ko, silang dalawa, favorite niya ang superstar, favorite niya rin ang ate Vilma. So, talagang yun ang pinapanood niya. Lola mo to, Lola Lola. ko. Lumaki kasi ako sa lola. So, amaze na amaze talaga ako sa mga dance, yung mga Dyna dancers, Wea dancers, mga dancers ni Ate V. So, yun talaga Yung mga pangarap. nagpa-perform, ano? Oo, tuwan-tuwa talaga ako, sasaya akong ganyan. Pag di nakatingin ng lola ko or nasa labas siya, doon ako kakanta. So, hindi niya alam. Natago ko lang. Sa bahay ko lang. Kaya siguro, pag lalabas ako, doon ako bigay na bigay. Hindi ka talaga nahihiya. Hindi. So, from then Parang ako on, sinasapian. talaga? From then on, naisip mo ba na balang araw, lalabas ako sa TV, or magiging concert queen ako, or magiging dancing queen ako, ganon? Hindi. Anong gusto mo sanang... Hindi ko naisip yun. Siguro nung mga high school, gusto ko mag-perform, gusto ko Oo, kumanta, oo, gusto ko. Pero nga kasi, lagi ako nabubuli na, di ka naman magiging artist, ang pangit mo. Ganon. Yeah. So, nasa utak ko na, sige, hindi naman magiging artist. Dito na lang ako magpe-perform sa mga ganito na lang, college, ganyan. Pero never ko na talaga naisip na mag-artista ako. Even theater, hindi ko Bakit talaga naisip. sinasabihan pangit? Ewan ko ba dyan sa mga yan? Baka nakikita nila sarili nila. Wow! Ay, nakaloka! Sobrang ganun, kaya ayoko na mo nga sumali. si Olivia Colman eh. Hello? You want an audience with me? Ganon! Audience, sabi. So, tinapos mo ba yung college mo? Tinapos ko. Creative writing? Masscom. Okay. Pero general lang kasi yung school namin, baby pa siya with it comes to courses. Like that. Okay. Ganyan. Sino naka-discover sa'yo? Ang nangyari kasi, nung pag-graduate na ako, sabi ng mga alaalaga ko nung college, Mami Kay ang tawag nila sa akin. Mag-audition tayo, sama ka sa Tanghalang Binyan. Sabi ko, ano yung Tanghalang Binyan? Although nag-emote na ako, may mga monologue ako sa school, sasali ako na nung high school, tsaka nung college. Ang sarap. Pero hindi ko naisip. Sumama ako. Audition, Tanghalang Binyan. Project yun ni Franny Zamora Franny Zamora. and Marco Sison. Dahil konsyeldo si Marco Sison. Teka, si Marco Sison, na-discover niya si Nikki Valdez. Parehas kami ng pinagsalihan. So, nag-audition ako sa Tanghalang Binyan. Ayan! Ayun yun. Doon nagsimula ang lahat. Nung bago ko matanggap, nag-workshop na ako. Bago kami pa-workshop, nag-apply na ako ng trabaho, boss. Nag-apply na ako na writer dito sa parang non-profitable na company, NGO na nagsusupport sa mga OFWs. Para meron silang newsletter lang na parang sa company lang, Yeah. tapos pinapadala din nila sa Dubai, sa Saudi, ganyan. Pumasa na akong editor. Okay. Ang So, laki ng nagtrabaho sweldo. ka na? Oo. Oo. Ang laki ng sweldo. Okay. 15,000. Oo. Ano pa lang? Oo. Kailan pa yun? Year 2000 yun. Oo. Eto na. Unang araw ng ng pagpasok. Nag-workshop na ako. Tapos audition nung araw na yon para dun sa lead role. Hindi ako pumasok dun sa Doon sa trabaho. editor. Nag-audition ako dun sa role. Pumasa ka. Pumasa ako. Talagang artist. Pumasa yan. Pumasa ako. Oo. Kalain mo yung pumasa. Pero nakakatawa kasi Malaki ba sweldo mo dun sa walang workshop lang yun, libre Ay, lang yun eh. O di galit na galit. Ang nanay ko, ba't kayo pumasok? Okay. Talakan ako kasi ganito. Lead role ka, anong play to? Anong show to? Hiniram na, ang culminating namin noon, boss, ay Katie the Musical. Okay. So, stage actress ka talaga. So, ako yung Katie, pero si Kuya Franny, magtago ka dun sa likod. Ayoko makita ang mukha mo. Kumanta ka lang. Ano pa ako, di ba? Wala pa akong kaalam-alam, probinsyal. Okay. Okay na po ba ito, Kuya Fran? Okay, tapos, halika na. Kumanang tita. Yan, ganyan. Yung pinaglalaruan ako lagi. Alam mo naman yung mga director Yes, natin. yes, yes. Laging paglalaro, pag gustong-gusto ka, paglalaruan ka. Oo. Gaganon na siya. God is good. Maganon-ganon sa akin kasi, ganyan. Ganda So, ng kung boses. nagkikiti Mga ka, ganon. nagkikiti ka yung gano'n. Oh. Pinilit ko talaga sa tinis ng boses ko na yan, di ba? Oo. So, may mga nag-audition magaganda. Sabit na talaga dun sa kaibigan ko kay Alin. Alin, wala na bang iba? Kasi, yung Kuya Fran, siya lang po talaga nakakakaya ng mga... Ay, wala siyang magagawa. Ako talaga yun. Tapos yung preview namin, boss, ang preview namin, nanood ang Mitch Valdez at Celeste Oh, Organ. wow! Tapos nung parang nag-music keme na kami,
memorize ko lahat ng kanta. Hala, ba't memorize mo lahat ng kanta? From yung tale, wag kang Memorize mo yung buong buong Nung musical? time na yun, pero ngayon yung remnants ng mga Oo, kanta oo. na utak. Ng Katie? Tatay, sandaling paghihintay, halina sa plaza, doon bumaybay. Tale, wag kang magmadali. Papanoorin kita! Nakakakilabot! Oh my God! Kasi talagang by heart ko minemorize. Kasi first time ko, so in love ako sa theater, kaya yung Katie na role, Yeah. talagang ninamnam ko Yes. Ninamnam ko talaga. Yeah. Kasi sa totoo lang, napakaganda ng storya ni Mami Kate. Oo. Sobrang ganda-ganda talaga ng story ng buhay. Oo. Would you say that theater is your first love? Singing is my first love, pero yung theater kasi all-in-one na lahat eh. Yung Yeah. performance, pag-arte. Right. Pero yung dalawang yun talaga yung bumubuhay sa soul ko. Oh, wow. Talaga lang, Yes. performing lang. Ay, Yes. walang pera sa theater, no? Wala. I mean, Diyos ko, sapat Lord. lamang. Sapat lamang para, alam mo na, yung may pagkain kayo, may pamasahe kayo, may konting ipon kayo, ganyan. Pero iba po kasi talaga yung Diba? fulfillment, yung samahan, Yes. at saka yung sabay-sabay kayong natututo, sabay-sabay kayong, lalo na sa PETA, Tulong-tulong, no? it's really Tulong-tulong collaboration. I really appreciate theater once in a while. Diba? Once in a while, kasi it keeps you grounded. Pag maraming ipon. Totoo! It keeps you grounded. Pag nakapagsubi. It's really our passion eh. At saka pag Yes. alam mong may padating, pwede. Oo. May meron pambayad ng ano. Okay lang, sige, okay lang. Pwede, Oo. pwede. Tama lang yan. Congratulations nga pala sa Bagets. Ay, ang saya nung bagets. Nakakapagod. Yun din, masaya ang teatro at nakakapagod. Oo, lahat, no? Kasi it's all about passion, dedication, physical, mental, lahat. Yes. May mga pag-aaral ng script, pag-aaral ng iba't ibang proseso. But all in all, lahat ng rewards, Mararamdaman. No? lahat ng parang fulfillment is, yun na nga, pag nag-curtain call na. Oo, ramdam mo. Tsaka yung sasabihin ng mga ibang nagmamagaling, kulang sa ganito. Pero pag nakita mo yung, yung audience na talagang gusto lang manood, gusto lang ma-entertain, Right. gusto lang sumaya. Right. Ramdam mo sa kanila, raramdaman mo yung energy nila na sobrang grateful din sila na nanood sila at binigyan mo sila ng magandang show. Right. Diba? Ramdam mo yung init ba ng Yes. pagtanggap sa'yo. Nakakatuwa talaga ang sarap yun. ng feeling. Yeah, yung interest nila, no? Sarap What can ng you say feeling. about the theater scene nowadays? Siyempre, may social media na tayo. Diba? Marami na tayong paraan ng pagmamarket ng kanya-kanyang mga Pagpo-promote. palabas. Oo, pero feeling ko hindi naman magbabago yung proseso ng bawat theater company kung paano nila pagagalawin yung mga tao. Madadagdagan lang ng mga bagong techniques, ganyan lang. Katulad sa PETA, masaya yung check-in, di ba? Bawal masyadong habang sasabihin. Yung mga ganun ba, magkakaroon ng mga ganun, mga bagong paraan para mas maging maganda yung relationship nyo Right, with each other. right. Pero yung core ng theater is to modify kung ano man yung material na gagawin mo, kung ano man yung mga emosyon na i-deliver mo sa audience mo, minomodify ng mga galing ng mga kasama mo, tsaka ikaw, tsaka ng buong produksyon. Ang sarap nun. Ang babae sa septic tank live sa Cheddar will tackle Yes. all the Saya yan. all the processes na nangyayari sa teatro, sa harap at sa likod in a very, very fun, crazy way. So I hope makita kita doon. Sagot ko na ang ticket mo. Yeah! Yes! Pwede magsama isang barangay. Ha? Isang barangay pwede magsama. Tingnan natin. Excited na ako doon. Kailangan natin ng mga ganong material sa ngayon. Kasi, Oo. alam mo, boss, marami kasi nagtatanong eh. Iisip nila na ganun lang. Yung, kala nyo yan lang yun. Pero, Diyos ko, kung alam nyo pinagdadaan namin sa likod. Grabe. Hindi nyo alam yung mapapawaw na lang kayo. There is a rehearsal for the stage and also backstage. So Yes. it's really, kapag nag-commit ka sa theater, ibig sabihin, day in, day out, ang utak mo nandun. Oo. Kaya nga, I appreciate you today because this is my break. Sabi ko, Yes. ay gusto ko makachikahan si Kakay kasi maiintindihan niya yung pinagdadaanan ko. Di ba? Ang sarap ng break. Yung umalis muna yung utak mo doon sa... Yes, totoo. Alam mo, ang sabi ng mga Totoo. bata, doon sa Bagets,
Kasi yung iba doon talagang baguhan sila. Oo. Sabi nila, Mama, parang 2 terabyte na yung parang storage ko kulang pa din. Kasi ang daming information, ang daming instructions, ang daming kailangan tandaan. At gawin mo na ngayon. Hindi yung... paano mo gagawin? Hindi ka rin matatahimik eh. Kasi parang, ay, ganun pala. Sige. Tapos yung katawan mo gumagalaw mag-isa, ganyan. Oo. Tapos yung utak mo nagme-memorize pa din. Sabi ko, teka muna, kailangan kong mag-pause. I need to do another thing para Yes. fresh din, di ba? Magic siya, no? Oo, magic. Magic yung pag andun ka na sa stage, yun talaga yung pinaka-magical feeling para sa akin. Yes. Ngayon, it's time for my exam, iconic... guys. Mauna na ako. Iconic. Sabi ko, ba't ganyan? Boss, may exam. Pili ka lang ng 3. Hindi kasi naniniwala ako na kung ano yung mapipili mong tanong, yun talaga yung para sa'yo. For this vlog. I do believe. Yeah. Nakabahan ako, guys. Eto. Oo. Isa-isa ba? O, pupulutin ko na lahat. Sige, maya. Ibang style ka naman. Okay. Ito na Diyos yung ko, kinakabahan ako, guys. First question. Kakay, nabigo ka na ba? Ba't ganyan lumabas? If yes, patapusin mo nga. If yes, paano ka naka-move on? Kailangan pa bang i-memorize yan? Charing. Saan ba pag-ibig? Hindi, kahit saan. Sa crossword puzzle. Meron ka bang parang pinagtuunan ng buong puso at na heartbroken? Kuya, pa-order nga ng gin bulag. Charing. Marami ng beses. Pero yung... Paano ka naka-move on? Yung last ko, before pandemic, tumagal yun ng mga almost 4 years. So, umabot na ako sa peak talaga ng malala. Kasi on and off. Tapos grabe yung mga binigay ko, pati mga kaibigan. Yung mga kaibigan, siniraan pa ako, lagi pa ako masama. Binebetray ako, sinasaksak ako sa likod ko, gano'n basta. Tapos pati din yung lalaki, marami siyang kasinungalingan, marami siyang, basta. Pinatawag ko lahat yon, tinry namin na maging friends ulit, ganyan. Pero pumik na ako nung friends pa rin kami, pero kung basus-basusin niya ako sa pagsagot niya, ganun pa din. Doon na ako nag-peak. So, Paano ka naka-move on? unang-una inisip ko lang na masarap yung buhay ko na mag-isa, na single Mas ako. peaceful. Yeah, wala akong iniisip. Tapos, ako kasi mabilis ako mag-move on talaga. Isasagad ko yan. Babasahin ko lahat ng love letter, titingnan ko lahat ng mga picture hanggang sa maubos na ng maubos. Iiyak ko yan gabi-gabi. Kung kailangan uminom, iinom ko yan. Tapos, pag tapos na. Tsaka, Okay. lagi ko yon. Pagka wala ka na sa buhay ko, goodbye. Delete number, delete lahat social media. Wala nang balikan. Wala na. As in, tapos abrupt. Yung, sabi ng mga kaibigan ko, wag ka na daw masyadong ganito, keme. Okay, delete, block. Wala na, hindi ko na kinausap. Ganun lang. So, isang malaking question mark sa kanya. So sa'yo, ibibigay mo lahat, ibubuhos mo lahat, pero pag nasagad, tapos. Dati kasi umaabot pa ng 3, umaabot pa ng 3, hanggang 2 na lang ako. Alam niya na yung mga lalaki ko dyan, alam niya yan, na may mga times pa nga dati na may lumuhod sa akin. Kasi hindi ko talaga siya kakausapin hanggat di siya lumuluhod. Tapos meron isa na ako mismo nung naging okay na kami ulit, pero naalala ko yung ginawa niya dati. So sabi ko na lang sa kanya, huwag na muna tayo mag-usap mga 1 year. I-heal muna natin talaga kasi kahit i-try natin to, maalala ko yung ginawa mo. So, lagi na akong isiselos, lagi akong maiinis, lagi kitang awayin. Kawawa ka naman kasi tinatry mong magbago. Sabi ko sa kanya, after a year, okay na kami. Friends na kayo. So para sa'yo, mas importante yung self-worth Yeah. at saka yung peace of mind. Oo. Okay. Hindi talaga. Anong qualities mo na sa tingin mo ang hindi dapat na ma-miss ng kahit na sino mang, alam mo yun, gustong manligaw sa'yo or gusto sana magkaroon ng relationship with you? Ano yung tipong, kasi talaga, alam nyo, sobra akong mapagmahal, mga tipong ganyan. Anong qualities Nakakahirap ni naman ni Kakay as a lover? So, guys, Ano? Charing, maalaga talaga ako. Sobrang maalaga. Yun ang ano mo? Yun ang Love acts of language. service. So, kung kailangan mo ng lover by night, pwede akong katulong by day. So ikaw tutok. Tutok ka. Maalaga talaga ako, tsaka
old school ako when it comes to ganyan. Hindi ako yung mapang-text ako, pero ugali ko talaga na kapag mahal ko yung isang tao, kahit kaibigan, mahilig talaga umano love letter. Sweet, thoughtful. Oo. Ano talaga, lahat ng... Oh. Sabi nga nila, ano daw girlfriend material, wife Oo. material. Oo. Ganon. Gusto ko yung sweet. Ganun Alam mo, ako importante yung sweet. At saka ano ko yung, magta-text pag uwi ng bahay, tapos yung, kamusta ka na? Innate kasi talaga sa akin yun, yung lagi kong, kamusta ka? O bakit wala lang, naisip lang kita, okay ka ba? Ganon. It's the thought that counts. Yeah. Natural kasi sa akin. Lalo na kung meron tayong something kasi mararamdaman mo yun araw-araw. Tsaka mahilig akong magluto. Sino ang celebrity crush mo? Meron talaga akong crush na celebrity rin naman siya, tsaka siya, performer din talaga. Si Stel. Crush ko talaga si Stel ng SB19. Ngayon, Alam niya yun? Alam niya yun, Stel. Ayan. Kadiri. Nagkita na kayo? Oo, tsaka dun natatameme ako pag andyan siya. Mabait siya? Mabait, tsaka napakahusay ng bata, mabait, Totoo. At ang bango. Importante yung mabango. Mahilig ka sa mabango? Oo. Wala naman siguro nagsabi na mahilig ako sa mabaho. Gusto ko yung amoy sibuyas. Kapag umuulan, anong memories mo nung bata ka na naaalala mo? Yung naglalaro kami ng bangkang papel sa gutter. Sa kanal. Talaga? Yun. Yung paunahan ng bangkang papel sa gutter. Tapos, hindi pa naman kasi uso ng bahano, ng malalaang bahano, di ba? So, dun lang, paunahan kami. Sa gutter. Kasi mag-iipon ng tubig yung gutter kahit pa paano. Oo, tsaka yung maliligo ka talaga sa ulan. Yes! Yung maliligo ka, literal na i-enjoy mo yung ligo. Yes. Butakbo kayo, ang Yes, saya-saya. yes, totoo. Sobrang saya, tsaka hindi pa acid rain yun no? Hindi Malinis pa, ng hindi ulan. pa. So, yung kahit inumin mo yung tubig ulan, safe. Parang hindi naman ako uminom ng tubig ulan. Siguro isa yun sa mga Kumain nga ako ng snow okay. Kapag nasa ibang bansa ka, kasi Kakay is also a traveler, anong naiisip mo tungkol sa Pilipinas? Ay naku, Yung parang totoo. mahaba to guys. Isang booklet to. Pag Pilipinas, pag pinag-usapan yung Pilipinas. Ako una ko naiisip, mahilig kasi akong tsumika, di ba nga? Minsan ginaganon ako ng mga kaibigan ko, pinipigil ako kasi, hola, buongiorno. Tapos tanong lang ako ng tanong, ganyan. Ang una kong sasabihin sa makakausap kong afam, everywhere I go, walang steer. Have you been to the Philippines? Hindi akong gano'n. Gano'n ako ka-proud. Yeah. Tapos, last time na nasa Vietnam kami, may dalawang, galing ng UK, na magta-travel sila to Bali, to gano'n. Tapos, pero magla-last stop sila sa Philippines. So, nakahingi sila ng tips sa amin. You go to this place, ganyan. Kasi marami pang afam na hindi nakakaalam kung gaano kaganda yung Philippines. Yeah. So, talagang binida ko para akong tourism ambassador. Kasi, have you seen this place? Tapos, we'll go here. That one, you should bring this. How do you know that much? Because, I travel a lot also in the Philippines. I've been to many So, spokesperson ka, tapos sinasabi mo talaga na sa mga islands namin, yun talaga ay hindi nyo dapat ma-miss if you are visiting the Philippines. Yes, lagi ko talagang pinagmamalaki yung mga, minsan nga magtataka na sila kasi, hala, asan na siya? May kausap na ako, chumichika na ako na you go to ganyan. To Palawan. Kasi ang alam lang nila kasi, usually ang alam nila Boracay, lalo na Siargao. And ngayon, sumisikat yung Balabac, El Nido, ganyan, Palawan. Sabi ko, there's a lot more. Siquijor, Yeah, we have Siquijor, we Romblon, have Camiguin. Masbate, yeah. Yes, we have Ticao, we have ganito, we have Bukidnon, Dinagat. Mindanao. Ang dami. So, nasusurprise sila na, yes. Yung masakit na part, pag nasa ibang bansa ako at pag naisip ko yung Pilipinas, ay, sana tayo din. Ano Yun lagi yun? kong tanong. Inggit ako? Ito ba yung sa transportation? Yes, everything. Ito ba yung ang galing nilang mag-maintain ng mga parks and recreation? Yes, everything. Cleanliness, organization, Pati mindset Pati mindset. planning. Yes, yung kunyari, nagpunta ako ng Spain. Last year, di ba? Nagpunta ako ng Madrid. Sobrang surprise ko. Umaga kasi may dumating ng Madrid. Yung mga senior citizen, andun lang sila nasa park. Dala-dala yung aso. And then, just enjoying their Coffee. Sabi ko, what a life. Sabi ko, bakit ganon? Bakit? Kasi supported by the government yan. Retirement and all. Nakakaiyak. Alam mo yung parang, nakakaingit naman. Pati yung mga bata, they play outside. Naglalaro lang sila dyan. Napakalaki ng park sa Madrid. Yung Retiro Park, napakalaki. ang Hindi ko ganda. natapos yun. Sa laki.
Tsaka yung work-life balance nila doon. Yeah. Kasi andun lang sila, may dala silang bote ng wine, nagiinuman na sila sa park. And then, doon lang sila pumaparty, doon lang sila nagsasayawan, nagkakanta. But ang observation ko is what's nice about now dito sa Metro, for example in Quezon City, in all fairness Meron meron na. Yan. May mga kilos at galaw na. Ay, Nabibigyan na ng renovations ang ating mga major parks, which is wag po kayong magsawa at sa atin namang mga citizens, Yes, kapag please. nagkaroon na po tayo ng ganyang Huwag natin mga, dumihan. wag naman natin, tulungan po natin ang ating local government na panatilihing malinis. Yes. Oh, Diyos ko, ito na. Okay. Tinatawag niya ako eh. Sabi niya, bakla yan ang piliin mo. Okay. Alam ko sinabi mo kanina na hindi ka masyadong open dito sa mga gantong bagay, pero what is your prayer? Prayer ko lang palagi. Meron akong template eh. Nangunguna talaga family. Yun talaga ang prayer. Tapos, prayer ko, trabaho. Trabaho talaga. Kasi pag may trabaho ko, meron din ibang may trabaho. Pag may trabaho ako, okay yung family ko. Pag may trabaho ako, okay ako, makakalayas ako at gusto ko, magagawa ko yung gusto ko. Wala na akong hinahangad na iba eh. Yung, kumbaga, at this point in my life, okay na ako eh. Ako naman may prayer sa'yo. Enjoyin mo lahat ng pinagsumikapan mo. Magkaroon tayo ng projects together. Yes! Kasi parang ang saya-saya mo talaga kasama. At saka ang Opo. tagal na natin walang project together Kaya since nga. Jollibee. Nakakapagod. Yun. And you deserve to enjoy your life. Anong prayer mo for our country? Umiyak. Ang prayer ko for our country ay makahanap talaga siya ng leader na magmamalasakit. Alam mo kung bakit ganon? Kung ang leader mo ay nagsimula sa malasakit at totoong pagmamahal, hindi Politika masyado. yes. Kasi ang root cause lang naman is walang malasakit eh. Ikaw, pag may malasakit ka sa tao, lahat ibibigay mo, di ba? Isa-sacrifice mo yung sarili mo. Walang ganun eh. Hindi full. Eh pag nag-commit ka bilang leader o presidente ko, vice president o anumang posisyon mo, you fully commit not to the crime, ha? But to the service. Kasi niluklok ka ng tao dun eh. Niluklukan ng Diyos, actually. At tama. Kumbaga, guided ka ng tao, guided ka ni Lord. Nilagay ka dun. Iyon ang destiny mo. Boss, naisip ko, sabihin natin lahat na nagnanakaw na. Huwag naman nakawin lahat. Paramdam mo naman sa amin kahit kaperaso lang. Hindi naman masama yun. Kasi kung yun na talaga ang nangyayari sa mundo, okay, sige. Pero iparamdam mo naman kahit papano. Kasi galing sa amin yan eh. Yun lang ang prayer ko. Sana magkaroon tayo ng may malasakit. Konsyensya. Yan, may malasakit. Yan, love for our country. Totoong love ah. Hindi yung love-laban ng tsuserang palakakan. Oo. Sa industriya natin, sa entertainment, sa theater, all in all, sa TV, sa landscape ng ating industriya ngayon, anong prayer? Ang prayer ko is mabasag na yung politika din sa showbiz. Yung magkaroon pa tayo ng malasakit din, maging pro-people pa, pro-actor, pro-people, hindi lang actor, pati yung mga ibang tao behind the scene, behind the camera, na sa totoong buhay, mas mahirap yung trabaho din kaysa sa atin. First in, last out sila palagi. Tapos, magtulong-tulong pa tayo na ma-preserve ba yung anumang kultura pa na natitira sa films, sa TV, sa atin. I-uplift pa natin. Yes, magtulungan na lang, tsaka huwag natin supportan yung AI. I never. Please lang, parang Please, awa nyo na yeah. guys. Never. Wag na wag kasi, Halata naman. wag na Halata yun. naman pag artificial. Yeah. Ito na lang. Ito cute to. May napanaginipan ka lately na hindi mo makalimutan? Or parang pagising mo, ang linaw ng panaginip na yun. Uy, ano ba yan? May kahalikan daw ako. Talaga? Actually, 2 beses ko na siya napapanaginipan eh. So kilala mo to? Hindi yung blankong muka. May aninag naman. May mukha naman siya. Pero naalala ko lang sa kanya nakaputi siya. Tapos, kiss na. Ah! Uy, nasan ka na ba yan siya? Ang babasag mo dito. Where are you? The man Ang in galing my... naman! 2 beses na. Baka it's at sign. Parang naka-t-shirt lang siya. No, polo na. Basta. Tapos masarap yung aling. Ah! Taas. Nakakawisit. Alam mo yung shot na yung ito, wow shot. Ito lang kayo, tapos naaninag mo lang, tapos Ay! So masarap. masarap. Kasi alam mo yung meron kayong mga panaginip na parang totoong-totoo, di ba? Sobrang Pati feel yung na feel, hawak. oo. Tapos
kahit lang huy, sino kaya yan siya? Oo. Kasi So, pag pag nakita mo na yan at totoong nangyayari na, kukwento mo sa akin, ha? Okay. Abangan nyo ha. The Man in White. So, sabi mo nga, you're very independent. Parang gusto mo, importante sa'yo yung peace mo, tsaka yung, ay nako, basta. Hindi naman natin sasabihin na kapag ganyan ang babae, yung parang napaka-superior niya, di ba? Di. Of course, may mga moments na nanghihina ka or parang Oo. doubtful ka. Kanino ka kumukuha ng lakas? Pagka yung ganyan, yung parang may dark cloud ka na naman, yung unti-unti na gray lang siya eh. Tapos dumidilim na ng dumidilim. Tapos yung parang may namiss ka bigla, namimiss mo yung ganito, or marami kang Longing. Yeah, tapos may yung anxiety mo, anxious ka with Wala most pa of- naman, Oo, oo. yung inuunahan mo na. Ang ginagawa ko lagi, pinapakinggan ko yung yung song na Oceans. Ni Ano Ate yun? Regine. Spirits lead me through the night without borders. Let me walk upon the waters wherever you may hold me. Take Ano me. lyrics niya? Isisend ko yan sa'yo. Tapos pag may nagme-message sa akin na kailangan mo Anong ng message prayer, ng song? yung message na isa lang ang savior natin, si God lang. Kasing lawak ng ocean ng kanyang pagmamahal. Hindi natatapos, din nauubos. Immeasurable. Yes. At yung presence niya, everywhere. So, hindi mo lang siya makikita sa isang estado ng buhay mo, sa isang lugar. Andyan lang siya. You just have to call him. So, lagi ko pinapakinggan. Pagkatapos nun, ang gaan na. Ang gaan na ng pakiramdam ko. Nabanggit mo na lang din si Songbird, si Regine Velasquez. Idol mo ba siya? Ay, oo, te. Sobra, te. Ibang level. Ngayon na in-announce na niya yung kanyang finale, meaning last major concert, Yeah. solo. Anong reaction mo? Kahit malungkot, kasi yung mga fans, di ba, parang nalungkot. Masaya ko para kay ate kasi gagawin na niya yung gusto niya. Kasi gusto niya yun eh, ba't tayo nakikialam? Tsaka hindi naman siya concert lang yun, best. Andun siya sa lahat ng platforms. Right. Tsaka Regine Velasquez siya, Songbird na siya. Wala nang makakapalit doon. Forever na yun. Isa na siyang alamat. Right. Diba? At ang dami-dami niya nang na-inspire, Oo. natulungan, nag-idolize sa kanya at nagkaroon Yes. din ng magandang buhay. Tsaka ang dami niya din nabago na buhay. Right. Kahit wala siyang ginagawa, through her music, nabagong buhay. Yeah. If there's one song that could describe you, Ay. what would that be? Lagi ko sinasabi yung ang lingap mo'y hahanap-hanapin. Kasi yun yung nagbukas ng door. And sa windows. entablado, minsan ay sa akin. Nung pinapractice ko yung kantang yun. Kanayin mo. At kung ako ay malimutan, kahit sa awit ko malaman, iyo sana tandaan, bago tuluyan lumisan, na minsan ang minahal ay ako. Oh my God! Gano'n sa dulo! Abangan natin si Kakay sa Katie. Ay, talaga. Ako yung nag-decision. Abangan nyo rin Direct si Eugene Joey. Domingo sa Katie. Ay, ang saya Hindi. nun. Naku, Ang saya kayo nun. talaga yun, mga professional kayo. Pero Kaya mo abangan nyo yun? ako sa ang babae sa septic tank. Yes, abangan nyo. Sa Chatter. Thank you so much. Ang saya natin. First part pa lang to, aabangan namin yung mystery man na naka-white t-shirt. Hala guys, huwag kayo masyado mag-expect, ha? Pag napanaginip ako pa ng isang beses, i-message ko talaga si Boss Uge. Boss? Lumabas na yung mukha. Boss Uge! Uy, hindi ko alam, my God. Thank you for bonding with me. Thank you for having me today.